Dakilang Diyos, pinupuri ka namin, sinasamba sa umagang ito. Salamat po sa iyo pong kabutihan, katapatan sa buhay po ng bawat isa. Salamat po sa pagkakataong ito na muli ang bawat isang anak mo ay iyo pong idinako ng ligtas dito po sa iyong bahay-sambahan. Hindi lang po upang aming maalala, Panginoon, ang iyo pong dakilang sakripisyong ginawa para po sa amin. Kundi Ama, ang panalangin po ng bawat isa sa umagang ito, tunay nga po masumpungan mo ang aming pong mga puso na patuloy na nagtatapat sa iyo. Aming pinapahalagahan ang iyo pong ginawang pag-aalay ng iyong buhay doon sa krus ng Kalbaryo. Ama, makita po namin sa pamamagitan ng iyong salita na mahahayag sa umagang ito na ikaw ang Diyos na umabot sa amin. Ikaw ang Diyos na nagbigay ng iyo pong pag-ibig sa amin na nagdulot sa amin, Panginoon, ng kaligtasan. At Ama, maging hamon ito sa amin upang patuloy na magtiwala sa iyo, lumakad na meron pong malaking pananampalataya sa iyo. At Ama, sa amin pong pagsambang gagawin sa umagang ito, walang ibang maitaas kundi tanging ang pangalan mo lamang po. Salamat po, sa iyo po ang papuri, pagsamba sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Manatili po tayo sa pagkakatayo para po sa pagbasa ng banal na kasulatan. Ang sabi po sa Isaiah chapter 53, verse 1 hanggang sa mga sumusunod. Sumagot ang mga tao, sino ang maniniwala sa ibinabalita naming ito? Kanino mo ipinakita ang iyong kapangyarihan? Kalooban ni Yahweh na matulad sa isang halaman ang kanyang lingkod, parang ugat na natanim sa tuyong lupa. Walang katangian o kagandahang makatawag pansin, walang taglay na pang-akit para siya ay lapitan. Hinamak siya ng mga tao at itinakwil, nagdanas siya ng hapdi at hirap, wala man lang pumansin sa kanya. Binaliwala natin siya na parang walang kabuluhan. Tunay ngang inalis niya ang ating mga kahinaan, pinagaling niya ang ating mga karamdaman. Subalit inakalang nating ito'y parusa ng Diyos sa kanya. Ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Tayong lahat ay tulad ng mga tupang naliligaw, nagkanya-kanya tayo ng lakad. Ngunit ipinataw ni Yahweh ni Yahweh sa kanya ang kaparusahang tayo ang dapat tumanggap. Siya ay binugbog at pinahirapan, ngunit hindi kumibo kahit isang salita. Tulad ng tupang nakatakdang patayin, parang korderong hindi tumututol kahit gubitan, at hindi umiimik kahit kaunti man. Nang siya'y hulihin at hatulan upang mamatay, wala man lang nagtanggol sa kanyang kalagayan. Siya ay pinatay dahil sa sala ng sangkatauhan. Siya'y inilibing na kasama ng masasama at mayayaman, kahit na siya'y walang kasalanan o nagsalita man ng kasinungalingan. Sinabi ni Yahweh, ang kanyang paghihirap ay kalooban ko. Ang kanyang kamatayan ay handog para sa kapatawaran ng kasalanan. Dahil dito ay mabubuhay siya ng matagal, makikita ng lahing susunod sa kanya. At sa pamamagitan niya ay maisasagawa ang aking panukala. Pagkatapos ng mahabang pagdarusa, muli siyang lalasap ng ligaya. Malalaman niyang hindi nawala ng kabuluhan ang kanyang pagtitiis. Ang tapat kong lingkod na lubos kong kinalulugdan, ang siyang tatanggap ng parusa ng marami, at alang-alang sa kanya sila'y aking patatawarin. Dahil dito, siya'y aking pararangalan kasama ng mga dakila at makapangyarihan, sapagkat kusang loob niyang ibinigay ang kanyang sarili at nakibahagi sa parusa ng masasama. Inako niya ang mga makasalanan at idinalangin sila'y patawarin.
Mga kapatid, sa umaga pong ito, tayo po ay muling humaharap sa trono o dambana ng ating Panginoong Hesus, na kung saan ay ating pong muling inaalala ang kanyang tagumpay na ginawa doon po sa krus ng Kalbaryo. Ang ating pong pananampalataya ay nakabatay doon po sa katapatan ng Diyos sa kanyang mga salita. Sinasabi po ng banal na kasulatan, ayon sa kanyang mga salita, ang ating Panginoong Hesus ay nabuhay, namatay, at nabuhay na mag-uli, ayon sa kanyang salita. At sa tuwing inaalala po natin ang araw na yon, ay ating pong sinasariwa ang ating naman pong kaligtasan na tinanggap sa Kanya. At pinagtitibay po natin ang ating mga pananampalataya. Kaya sa umagang ito, habang ating pong inaalala ang pakikipagtipan ng ating Panginoong Hesus nung gabi nung siya'y pinagkanulo, ito po ay ginagawa natin na pag-alaala ayon na rin sa utos ng ating Panginoon. Ito ay ang kanyang pagbibigay ng kanyang buhay doon po sa krus ng Kalbaryo upang tubusin ang ating mga kasalanan. Ayon sa 1 Corinthians chapter 11, verse 23 hanggang 26, ang pinakamahalagang katotohanan na napaloob dito ay ang Panginoon ang hapag at hindi hapag ng Panginoon. Ito ay tanda ng katubusan sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo. Ang tinapay at ang saro na ating pinagsasaluhan ay simbolo. Hindi siya nagiging tunay na katawan, ngunit inaalala natin ang kanyang tunay, ang kanyang katawan at dugo na siyang tumubos sa ating mga kasalanan. At muli, pinapaalala po sa atin bilang pong iglesia na magkakasama dito po sa ating Sambahang Unida, ang mga taong may karapatan lamang na tumanggap po nito, yung mga taong may tunay na pagkilala at pagtanggap sa ating Panginoong Hesus at nabautismuhan sa tubig ayon sa banal na kasulatan. Kaya kung sa oras na ito, kung ang ating karanasan ay hindi pa ganon, ay maaari nating iliban. Ngunit kung ito ang ating karanasan, tanggapin natin na may pagpapasalamat ang ating pong pagsasaluhan sa araw na ito. Ngunit bago po tayo magpatuloy, ay tayo po ay manalangin bilang pong muli paglapit at pag-alaala sa ating Panginoong Hesus. Pangungunahan po tayo ng ating pong diakonisa. Minsan pa, dakilang Diyos, kami po ay nagpapakumbabang lumalapit sa iyong pong banal na trono. Amin pong kinikilala ang aming pong mga nagagawang kasalanan, una sa iyo, gayon din po sa aming kapwa. Dalangin po namin, Panginoon, pagindapatin mo po kami sa aming pong paglapit sa iyo. Ano man yung nagawa naming hindi nakapagbigay kaluguran sa iyo, Panginoon. Tunay nga po, patawarin mo po kami sa pamamagitan po ng iyong pong banal na dugo at patuloy na pakalinisin, Panginoon, sa iyo pong harapan. At sa aming pong pagtanggap na ito, tunay nga po, walang ibang makita kundi yung malaking biyaya, yung malaking pagpapatawad mo at pag-ibig mo na pinaranas mo po sa buhay ng bawat isa. Salamat po sa iyo po ang papuring pagsamba sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, malinaw na sinasabi ng banal na kasulatan na kung magkasala ang sino man, may tagapamagitan tayo sa Ama at siya ay si Jesucristo, ang walang sala, sapagkat si Kristo ang handog sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan at sa lahat din ng mga tao. Ayon po sa 1 John chapter 2 verse 1 and 2. Kaya kung ipinapahayag natin ng ating mga kasalanan, maasahan nating ipinatawad na ng Panginoong Diyos ang mga ito at nililinis tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya ay matuwid. Kaya nga, kayo ngayon na nagsisising tapat at pinatawad sa inyong mga kasalanan at patuloy na nagnanasang sundin ang banal na kalooban ng Diyos nang may buong kagalakan, katapatan, magsidulog tayo sa taglay ng buhay na may pananampalataya at tanggapin ninyo ang hapunan ng ating Panginoon para sa inyong o sa ating pagpapatuloy ng kaaliwan at katibayan ng ating mga pananampalataya. Ating pong muling idulog at ipanalangin sa Panginoon ang mga elementong ito.
Sama-sama po tayong manalangin. Aming Ama sa langit, Panginoon, Ikaw ay aming dinadakila dahil sa iyong walang hanggang pag-ibig. Iyong ipinagkaloob ang iyong bugtong na anak na si Jesucristo upang siya'y magtiis ng hirap at kamatayan sa krus ng Kalbaryo sa pagtubos sa amin, na siyang naghain ng kanyang sarili upang maging sakdal at sapat na kabayaran sa mga kasalanan ng sanlibutan. Siya rin ang nagtatag ng sakramentong ito at ipinag-utos sa amin ipagpatuloy ang pag-alaala sa Kanya ng mahalagang kamatayan hanggang sa ikalawan niyang pagparito. Isinasamo po namin sa iyo, Amang mahabagin, lingapin mo po kami at ipahintulot sa amin na kung tatanggapin namin ang tinapay at saro ng kalarawan ng katawan at dugo ng Panginoong Kristo, ay patuloy rin naming maalala at mararanasan ang Kanyang masaganang pag-ibig at pagpapala ngayon at magpakailanman. At sa oras na ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon ay binibigay naman sa inyo. Ang Panginoong Yesus noong gabing siya pinagkanulo ay dumampot ng tinapay at nagpasalamat at pinagpirapiraso ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog sa inyo, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. At gayon din naman, matapos magapunan ay hinawakan niya ang saro at sinabi, ang sarong ito, ang bagong tipan, ipinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito at gawin bilang pag-alaala sa akin. Mga kapatid, maaari po tayo makaupo panandali habang dinudulot po ang mga elemento. Kapatid, tayo pong lahat ay tumayo. Mga kapatid, kunin at kanin ninyo ang tinapay na kalarawan ng katawan ng ating Panginoong Kristo na nabayubay sa krus at bundok ng Kalbaryo para sa ating mga katubusan. Let us partake.
Mga kapatid, kunin at inumin ninyo ang saro na kalarawan ng dugo ng ating Panginoong Kristo na nabuhos sa krus sa bundok ng Kalbaryo sa ikapapatawad ng ating mga kasalanan. Let us partake. Tayo po'y manalangin. Salamat po, O Diyos, sa aming pong pagtanggap ng iyong biyaya at pagpapala sa umagang ito, Panginoon, sa aming pong pag-alaala at pagkilala muli ng iyong kamatayan at muling pagkabuhay mula sa krus ng Kalbaryo. Aming kang pinapasalamatan sa walang hanggang kaligtasan binigay mo sa amin, Panginoon, at sa biyaya na kami, O Diyos, ay patuloy na mabubuhay na may kagalakan at kapayapaan at katagumpayan ayon po sa iyong mga pangako at salita, Panginoon. Ito pong aming dalangin at pagsamo sa iyo, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, umayo po tayo na may kapayapaan. Sige po, ngayon po, tayo po ay hahandugan ng mensahe sa awit ng ating pong koro. Precious
Salamat po sa mabiyayang awit ng ating pong koro. Ngayon po, atin na pong ihanda ang ating pong mga puso sa pakikinig ng mensahe ng salita ng Diyos na dadalhin po sa atin ng ating pong minamahal, Pastor Bernie Deloy. Magandang umaga po sa bawat isa. Ngitian mo nga yung katabi mo sa oras na to at sabihin mo, pinagpala ka ng ating Panginoon. Amen. Praise the Lord. Wala na hong nakasimangot dahil Biyernes Santo, lahat ay nakangiti dahil tayo pinagtagumpay na ng ating Panginoon. Again, magandang umaga po at ang ating pong gawain ngayon po ay nakaugat na po sa tinatawag na tradisyon ng ating pong kultura bilang pong isang Pilipinong Kristiyano. Amen po. At ang ating pong sa ganito pong mga panahon, simula pa lamang ho ng araw ng linggo na kung saan po ay mayroon tinatawag na palaspas. Nakalimutan niyo po yatang magdala ng Sunday ng palaspas. Hinahanap ko yung palaspas, wala akong nakita. At kapag ka ho, na po natin yung mga ganong mga, nakikita na ho natin yung mga ganong mga mumuwagayway na mga palaspas ay nasasabi na ho natin ito ay Semana Santa. Amen. Pakisabi nga sa katabi mo, mukha ka bang Semana Santa? Diba? Ibig sabihin, linggo ng, isang linggong kabanalan. Amen. Kaya nga, simula pa lang ng Monday ay Holy Monday, Holy Tuesday, Holy and so on and so forth. No? At ngayon ay Holy Friday or Good Friday na tinatawag. At nung araw, nung pong bata pa ho kami, lagi ko sinasabi ng lola namin, bawal maligo. Pakisabi nga sa katabi mo, amoy naligo ka na ba? Palagay ko naman, hindi. Sa panahon naman natin ngayon. Anyway, meron talagang hindi naliligo, Pero wala namang something na significant, kasi daw patay ang Diyos, At huwag kang masyado maglalalaro, baka masugatan ka dahil yung sugat na mangyayari sa iyo, 1 taon niyang hindi gagaling, Naalala ko rin, ito rin yung, lalo na pagpatak ng 3:00 ng hapon, ito po yung pinakadelikado po sa lahat kasi patay ang Diyos. Kaya lahat ng mga kampo ng kadiliman, lahat ng mga agimat, labas. Meron pa bang ganun dito? Pakitanong nga yung katabi mo, may agimat ka pa ba? Surrender na natin. So, yun po yung mga Filipino folk, yung Filipino culture, Pinoy na Pinoy, na napag-alaala natin sa Semana Santa. At kahapon, kami ni Sister Jenny ay namalengke. At first time ho ako nagpunta ng palengke na talagang tuwan-tuwa ako sa palengke. Kaya yung dala-dala naming pera, pinaubos ko na. Bili na natin. Yung dating patingi-tingi, Sabi ko, sige, 1 kilo mo na. Sino ba nakapunta ng palengke kahapon? May namalengke ho ba kahapon? Sabi nila, bawal mamalengke, pastor, kasi kailangan magtika. Yung mga Kristiyano, sabi magtika, pero marami nagteteka-teka. Teka muna. At nung kami po ay kumain, sabi doon sa kinainan namin, half day lang sila. So mag-12, malapit na sila magsara. At nung kami po ay umorder, ay meron po kaming kinain na napakasarap po na karni ng baboy, yung malutong-lutong na bagnet. Wow, talagang. At habang kumakain po kami, nakikita ko yung mukha ng bunso namin kasi naiwan ho siya dito. Sabi ko, Sister Jenny, magtira tayo. Naalala ko ho, yung mga panahon na yon, bawal magkarne, bawal lang hindi naman bawal ang isda, kaya lang napakamahal. Pero buti na lang yung gulay, napakamura kahapon. For the first time, parang walang krisis. Ewan ko lang doon sa ibang palengke na pinuntahan nyo, baka nagtaas na sila. Anyway, we are all wired in tradition na para bang kailangan pag Biyernes Santo yung mukha mo nakasimangot. Kasi Biyernes Santo But all this tradition, mga kapatid, ay
naitanong na po ba natin na saan ba galing itong tradisyon na to? No? Saan ba galing itong pananaw na halos lahat ng mga Kristiyanong simbahan, hindi ko naman sinasabing yung biblical, no? Kundi masasabi natin Kristiyanong simbahan ay nakatuon po, Protestante, Katoliko, born again, Baptist, no? At sa atin naman ho, ay siguro sa napakahabang panahon, na-master nyo na yung 7 ika. Ano? Yung 7 wika. Sa iba pa kasing mga kabitenyo ay ika. Sa Tagalog, no? Ika. O wika. Ang 7 wika ng ating. Sino ho ba nakakabisado na? Yung master na. May PhD degree na doon sa 7 last word. No? Kasi taon-taon po natin ginagawa yun. Ano? At minsan napapaulit-ulit. Wag ho kayong mag-alala. Inagahan ho natin ang service natin ngayon dahil para kasi mahaba ho talaga. Mamaya pa ho tayong 3:00 matatapos. No? Di ba? Yung po yung mga yung huling wika hanggang sa bawat wika may mga nangangaral hanggang naisip ng marami at ano yun na natin, paikliin na lang natin, si pastor na lang magsasalita tapos. So wag ko kayo mag-alala, babawiin ko ho yun. 9 to 3 ho tayo. Payag ba kayo? Baka sa susunod na destinasyon, pastor, sa iba ka na lang. No? Speaking of tradition, mga kapatid, ang pagkakaunawa natin pagdating po sa pagpako ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo ay nasa panahon po ng Biyernes, no? At isa rin ba kayo sa mga nagtatanong kung Biyernes ipinako si Jesus namatay, Sabado at Linggo ay paano naging 3 araw 'yon? No? Marami pong mga tinatawag na reflection, theological reflection or theological explanation or debate ang ginawa po doon para lamang ma-reconcile natin yung katanungan po na yan. Ano. Pero kung ating pong ilalagay ang ating mga sarili sa biblical, hindi po tradisyon, biblical interpretation or biblical teaching, no, pag ating pong binalikan yon, ay mare-reconcile natin, maunawaan natin ang totoong nangyari doon po sa isang linggo na kung saan ay sineselebrate po ng mga Hudyo, yung tinatawag na unleavened, the Feast of the Unleavened Bread. Okay? Meron pong piyesta sila at pag nagpiyesta ho sila, isang linggo. Kaya simula pa lamang ho, ng pagpasok ng ating Panginoong Yesus doon po sa Jerusalem, no, at nagwagayway ng mga dahon ang mga tao sa pagsalubong sa Kanya, ay sinelebrate po nila ito. Ito po yung pasimula na ng tinatawag po na Unleavened Bread Festival. At nandun na din yung mga panahon na tinatawag na Passover. At ang ating Panginoong Yesus ay nag-celebrate ng Passover. Okay? So, according to the Bible, pag niligay po natin yung timeline ng Biblia, ay malinaw ho. Bagamat hindi po word by word, word for word na sinabi, Linggo, ito ang nangyari, Lunes, ito nangyari, Martes, ito nangyari, and so on and so forth. At kumisan ho, ang timeline ho ay hiwa-hiwalay sa gospel pag ating pong titignan. Pero ang malinaw, ang sabi ho ng Biblia, Jesus Christ died, and after 3 days, He rose again. At yung 3 days na yun, mga kapatid, pag ating bibilangin ay 3 nights and 3 days. Or 3 days and 3 nights. Okay? So meaning, kung 3 araw at 3 gabi, ito po ay 24-hour cycle ng pagkakalibing niya doon sa libingan. So, ang pagbilang po ng araw sa tradisyong Hudyo o tradisyon ng Israel or biblical computation or pagtanaw doon po sa unang araw
Babalik po tayo sa Genesis. Ang sabi ho ng Biblia, there was darkness. And the Lord said, let there be light. So nung nagkaroon ng liwanag, nagkaroon ng gabi uli. There was evening and there was morning the first day. So how do they count day? Paano po nila sinisimulan bilangin ang tinatawag na isang araw? Sa atin hong panahon, pag binibilang po natin ng araw, nagsisimula po ng hating gabi, ng alas 12 ng hating gabi o madaling araw. At matatapos siya ng hating gabi uli. So, that's one day. No? Naalala ko ho, yung paliwanag po noon na kaya po yung Friday ay at Saturday and Sunday is the third day is because ang paliwanag, dahil noon nakikinig lang naman po tayo, hindi naman po tayo nakikialam ng mga sinasabi ng mga pastor sa atin o ng mga nagtuturo po sa atin. Ano po? At makikita po natin na pinaliliwanag na sa mga tradisyong Hudyo daw, ang kanilang pagbilang ng araw ay yung gabi, tapos yung umaga, day, night, day, night, and day. So, ganun po yung nangyayari. Kaya, yung Biyernes ay unang araw, yung Sabado ay pangalawang araw, at yung Linggo ay ikatlong araw. Pero nung pinuntahan po nila Maria, yung pong puntod ng ating Panginoon, doon sa sinasabi nating ikatlong araw, nandun ba si Jesus? Wala, buhay na siya Di ba? Meaning to say, he's already alive. No? So, ngayon, pag pinag-aralan natin ng Biblia, mga kapatid, the Bible says that 3 days and 3 nights. Like Jonah, 3 days and 3 nights. Consistent po yung 3 days and 3 nights. Amen? So, kung ating pong aaralin siya at titignan, hindi ko na po pinapakita ko saan yung mga verses po na to, pero isang araw ay pag-uusapan natin yan sa isang Bible study na gagawin natin para makita natin kasi that issue is studied in hermeneutics, no? Pag pinag-aralan po natin siya, hihimay-himayin natin. Pero binibigyan ko lamang po tayo ng isang pananaw na ayon po sa Biblia, yung biblical calculation ng araw. Ang ating Panginoong Yesus, because day 1, it starts at night and from sunset to sunset. Ibig sabihin, kung ngayon ay Biyernes, nagsimula ang unang araw, anong oras? Sa atin alas 12 ng madaling araw. Amen? Pero sa Hudyo, nagsimula pa yung kahapon ng alas 6 ng gabi. At matatapos ang isang araw, mamayang alas 6 ng gabi uli. So do you see the difference, no? Kung paano natin tinitignan ang araw. Ngayon, we are looking in the Bible. Ang ating batayan is ang Biblia. Hindi po yung tradisyon, hindi po yung kwento lang ng tao. Binabasa natin ang salita ng Diyos so that we can have an understanding. Bakit mahalaga po ito? Kasi throughout the Bible, ang Diyos mismo ang nagtalaga ng oras at panahon. Amen? Sa Ecclesiastes chapter 3, He made all things beautiful in His time. Siya ang gumawa ng panahon, oras, no? Siya ang nag-orchestrate po niyan. So, kung ating titingnan ang Bible to interpret what really happens sa ating pong pinapanampalatayanan at sineselebrate, mga kapatid, the best reference is the Bible. Amen? Regardless of, kasi ito na yung ating nakasanayan. Naalala ko nung mga Katoliko pa kami. Ewan ko lang po sa inyo. No? Pag sinabi nating tradisyon, dito na kami isinilang, dito na kami mamamatay. Di ba? Sarado na, kandado pa. Di ba? At hindi lang basta kandado, yung susi tinapon sa dagat, sa Pacific Ocean. Sige nga, kunin mo nga. Wala na talaga, di ba? Talagang very close. Ano ho? Ganon katindi kasi tradisyon niya. But in the fullness of time, when God give us o nagbigay siya sa atin ng liwanag, natutunan natin ng kanyang mga salita,
tinawag nga tayo sa kanyang paghahari, ngayon nagkaroon tayo ng tinatawag na kaliwanagan. Naliwanagan tayo mula sa kanyang mga salita. At ang ating pananampalataya ay may batayan. Ang batayan nito ay walang iba kundi ang Biblia. Amen? So, Pastor, ano po ba yung, kailan ba pinako si Jesus kung ating bibilangin yung 3 days and 3 nights? No? Ito po ay papatak ng Wednesday night. Wednesday pinako ang ating Panginoon, 3:00 ng hapon. At nung siya ay nilibing, nagsisimula ang pagbilang ng araw, 6:00 ng gabi. So kinabukasan, Thursday, so probably, ang ating Panginoong Yesus ay nagtinatawag ng Holy Communion. Tawag natin ngayon Holy Communion, di ba? Tuesday night. Ang ating Panginoon, kasi that is a preparation day. Ang ating Panginoong Yesus ay nagsabi sa mga disipulo, kagaya ng ginawa natin kanina, sila ay naghuling hapunan. Amen? Sila ay naghuling hapunan. They served the dinner at sila ay nagsalo-salo. So, Wednesday ng gabi, pinako ang Panginoong Yesus, namatay na ang Panginoong Yesus. Tuesday ng gabi, nag-communion sila at kinabukasan, siya ay sinintensyahan, pinako sa krus. No? At so, pagdating po ng Wednesday night to Thursday evening uli ng Thursday night ng 6:00 ng gabi, that's 1 day. Amen? 1 day. So, 6 o'clock ng Thursday ng gabi hanggang Friday. So, 6 o'clock ng Thursday night is the second day. Simula na kasi siya ng pangalawang araw. So, gabi pa lang, doon na binibilang ang araw. So, Friday, hanggang Friday 6 p.m., that's second day. Amen? So, Friday 6 p.m. ng gabi is the third day. Papunta ng Saturday 6 p.m. ng gabi. Kailan nag-resurrect si Jesus? That is the third day. What is the third day? On the third day, He rose again. Amen? So, maaaring 6 p.m. ng Saturday. Tama? So, here we comes, sasalubong ng Sunday. Sino sinasalubong mo doon? Well, the angel said, ano sabi ng angel? Bakit nyo hinahanap ang buhay sa mga patay? So if we live in tradition, mga kapatid, we will miss what is something good that God has prepared for us. Amen? You will miss something. Kung ano yung tinutukoy ng Panginoon na kasaysayan, na mangyayari sa kasaysayan. Hindi po yan isang aksidente lang. Yan ay itinakda ng Panginoon. And the Bible says, in the fullness of time, God sent His Son. Bakit hindi sa panahon ni Eva at Adan pinadala si Kristo? Bakit hindi sa panahon ni Noah? Bakit hindi sa panahon ni David? Bakit sa panahon ng New Testament, natawag nating New Testament, doon nahayag lamang ang ating Panginoong Yesus? It's because it is what the will of God. Ganun ang ating Panginoon. Ito yung layunin ng ating Panginoon. Bawat araw ng ating buhay ay may istorya, may kwento. At bawat araw na dumarating at bawat henerasyon na dumarating, the Lord is unfolding what His will is. Amen? Unfolding. Kanya pong inihahayag. Kaya mga kapatid, hindi natin pwedeng ilagay sa isang kahon ang ating pananampalataya sa Diyos.
Hindi natin pwedeng ilagay sa isang kaisipan lang ang ating pananampalataya sa ating Panginoong Yesus. Dahil ang ating pananampalataya sa Diyos ay hindi sakop ng tradisyon. Ang ating pananampalataya ay buhay. Amen? It is living and alive. So, Pastor, bakit naging Friday? Dito ngayon, mga kapatid, nagkakaroon ng controversy. Throughout the history, pagbabasahin po natin, bakit ganito yung ating paniniwala at naipasa na po yan sa mahabang panahon at tila ba dahil naipasa na, yan ang totoo. Kasi sa pangyayari, hindi naman Biyernes siya ipinako. Amen? Now, bakit nagkaganon? In history, gustong burahin po ng Western, ng mga Roman Empire at ng mga sumunod na mga henerasyon, no? The first century believers o yung mga leaders ng mga Kristiyano noong unang panahon, gusto nilang burahin sa isip ng mga Kristiyano ang mga tradisyong Hudyo. Hello? Amen? Kaya yung mga piyesta ng mga Hudyo, hindi na natin alam yung Sabat, hindi na natin alam yung Passover, hindi na natin alam yung kailan ba nagsimula yung Passover. Okay? Kasi the Bible says sa Passover, nagsisimula siya at the 14th day of Nisan. Yung Nisan, yun po yung kanilang first month of the year. At sa panahon natin, equivalent po niyan ay April. So, the Passover is celebrated at the 14th day of Nisan. Doon na nagsisimula. No? Yun po yung talagang timeline. Now, ngayon, dahil nga minasama ng marami ang mga Hudyo at talaga namang kalaban ng mga Kristiyano, yung tradisyong Hudyo, hindi ba? Pero maraming mga Jew ang na-convert, na born again, naging Christian, naging follower ni Kristo. At kung babasahin natin ng Romans, no, tsaka yung Acts, makikita natin ang talagang kaaway ng gospel ay yung mga devout Jew. Kaya siguro yung mga naunang mga Kristiyano gusto nilang burahin sa kamalayan ng marami ang tradisyong Hudyo o yung mga katuroang Hudyo. Pero in the biblical sense, mga kapatid, napakahalaga ng mga timeline na yun. Napakahalaga ng mga piyesta ng ating Panginoon na kanyang itinakda. Bakit? Kasi ito ay itinuturo ang tungkol kay Jesus. The Passover, the unleavened bread, yung kanilang ginagawang mga festival, at saka yung tinatawag nating Pentecost, ito po ay piyestang regular na ginagawa ng mga Jew para ituro sila sa ating Panginoong Yesus. Nakuha po natin? Hello? Naunawaan po natin? So, bakit natin ginagawa ang mga bagay na ito? We are here because we celebrate. Amen. We commemorate yung tagumpay ng ating Panginoong Yesus, yung natapos ng gawa ng ating Panginoong Yesus. Wala na tayong idadagdag sa kaligtasan. Wala na tayong idadagdag pa sa ginawa ng ating Panginoong Yesus. All we have to do is to live by faith in Christ Jesus. Mga kapatid, sa umagang ito, nais ko po kayong dalhin sa isang tinatawag na commitment. Ang kailangan natin sa buhay po natin bilang isang mananampalataya ay hindi lamang yung pagsunod natin sa tradisyon, kundi pagsunod na mayroong pananampalataya sa kanyang mga salita, sa kanyang hinayag na salita, kanyang kalooban. Wala po tayong ibang reference, mga kapatid. Wala po tayong ibang batayan ng ating pong pananampalataya. The only manual na kailangan nating unawain at intindihin ay walang iba kundi ang salita ng ating Panginoon. The written word of God. Amen? We celebrate, we remember His finished work. And we live or we celebrate in our lives His goodness and His salvation sa buhay natin. Sineselebrate na lang natin siya. Inaalala natin dahil tapos na ang kanyang gawang pagtubos sa bawat isa. We only have to do is to live by faith in Him.
At pag sinabi po nating living by faith, pakilagay po yung ating, we have to commit to that finished work of Christ. Hindi po ako yung mensahe po dyan, no? Pinakita ko lang po sa inyo. Yung pong kailangan po natin sa pag-alaala, sa ating pong pag-celebrate sa mga ganito pong mga pagkakataon, mga kapatid, we need to be committed on the cross. Because the cross is the symbol, or the cross is what the Lord Jesus Christ do for all of us, para tayong lahat ay matubos doon po sa ating mga kasalanan. The work is finished, but we need to be committed on the message of the cross. Amen? Sa umagang ito, gusto kong i-meditate natin, pag nila i-reflect po natin sa umagang ito, kung paano ba natin kinukumit ang ating sarili, ang ating pananampalataya sa finished work of Christ. Kaya po, ang title ng aking mensahe sa umagang ito, If I perish, based on the life of Queen Esther, specifically chapter 4, verse 16. The title is Cross Kind of Commitment. We need to be committed on the cross, committed on the message of the cross, because the cross speaks about the finished work of Christ. Kaya, pag-aaralan po natin ngayon, I will share just short message na gusto ko matandaan natin sa buhay ni Queen Esther. Because, when we read the Bible from Genesis to Revelation, the central message of every word in the Bible speaks about our Lord Jesus Christ. Amen? Lahat ng mga kwento sa Biblia na mababasa natin, ito ay tumutukoy sa ating Panginoong Yesus. His sacrifice, yung kanyang paano niya binibuild ang ating buhay, and so on and so forth. And especially in the book of the prophets. Kaya nga, nung nag-resurrect ang ating Panginoong Yesus, nung naglalakad siya patungo sa Emmaus, may mga tao papunta doon, no? Taga Emmaus, at malungkot sila nung nasa lubong ng ating Panginoong Yesus. Saan sinimulan ng Panginoong Yesus yung kwento para maintindihan nila kung ano talaga ang totoong nangyari? Hindi ba sabi ng Biblia, He began to speak about the law of Moses, the Psalms and the prophet. Ibig sabihin, binalik niya sa Old Testament yung kwento para maunawaan ng mga taga-Emmaus that the Messiah, first of all, will kailangan niyang magbata, kailangan muna niyang maghirap, pero pagkatapos nito ay ang kaluwalhatiang darating. Amen? Tayo hindi na kailangan maghirap, hindi kailangan nating magpakasakit, hindi natin kailangang magsakripisyo ng ating katawan para lamang tayo ay maging karapat-dapat sa Diyos. Kasi sabi ng Biblia, we are already disqualified, pero ginawa niya tayong qualified dahil sa kanyang pag-ibig sa atin. Amen? So titingnan po natin yung courage, reliance, obedience, and sacrifice, and surrendered life sa buhay po ni Queen Esther. Sino po nakakilala kay Queen Esther? Taas ng kamay. Si Queen Esther ng Salawag. Dito si nanay. Di ba? We all familiar sa kwento niya. Pag ating tinignan po si Queen Esther, ito po yung nangyari sa, alam niyo kung saang lugar po ito naganap, itong pangyayaring ito? Saan po? Taas ng kamay na nakakaalam, pwede po ba magsalita? Umamin na kayo kung alam ninyo. Aminin nyo na. Wala pong umaamin. Yan po ay naganap sa Iran. No? The Persia. No? Yung Persia sa panahon po na yon. She was in Susa during that time. At ito po ay
nangyari nung ang buong Israel, ang Juda ay na-exile na. Tapos nasa exile na sila during this exile time po nila. Ibig sabihin, nung sinakop ni King Nebuchadnezzar ang Israel at ang Juda, dinala sila sa Babylon. At yung iba naman ay napunta pagkatapos po ng Babylon, yung Persia naman ang tumubos sa pamamagitan nila King Cyrus, no? Na King Cyrus, the anointed one, sabi ng Isaiah. Nalupig nila yung Babylon, which is Iraq now, no? Sa panahon natin ngayon. Ang Iran po ngayon ang nagwagi. Ang tumubos po sa Juda sa panahon niyan ay walang iba kung hindi ang Iran. Ngayon, tinutubos ng Israel ang Iran doon sa regime. So, may kwento po yun. No? Hindi yun basta nangyayari lang sa panahon natin. But the Persia during that time is the savior of the Jew. Kinupkup sila during their exile. No? Kaya si Queen Esther, bagamat tinago niya yung kanyang identity bago siya naging queen, no? In the Bible, alam niyo, bago pa ho magkaroon ng contest ng Miss Universe, nauna na ho ang Biblia. Nagpa-contest na ho sila ng Miss Universe. At ang nagwagi ay walang iba kundi si Nanay Esther. Hindi po, si Queen Esther. No, si Queen Esther ang nagwagi. No, naging reyna po siya. No, at dito po, makikita natin yung famous word ni Mordecai nang nagkaroon na ng threat para sa lahi ng mga Hudyo. Tingnan po natin yung verse. Sabi ho ng Biblia, chapter 4, nabalitaan po ni Mordecai na meron pong ginawang batas, no, para lupigin ang lahat ng mga Hudyo sa pamamagitan po ng kaaway ng Israel na isang Agagite, no, na si Haman. At nagkaroon po nagpasting po si Mordecai, yung kanyang pinsan na umampon kay Esther during those time. At si Esther po ay nandun na po sa palasyo sa panahon na yan. At ibinalitan niya yung threat against the Jew. Okay? So, mga kapatid, gusto kong basahin natin, sabi ng verse 14, Mordecai is speaking through the eunuch na inutusan ni Esther para makipag-usap sa kanya kasi si Esther ay nasa loob po ng palasyo. At ito po yung famous word na sinabi po diyan, if you keep silent at this time, relief and deliverance will rise from the Jew and from another place. But you and your father's house will perish. And who knows, sabi niya, and who knows whether you have not come to the kingdom for such a time as this. Sabihin nga natin, for such a time as this. Pinapaalala po ni Mordecai kay Queen Esther na yung kanyang pagkakaposisyon bilang reyna sa kingdom ng Persia ay hindi isang aksidente. Hindi kagustuhan ng tao, hindi strategy ng tao, kung hindi ito ay layunin ng ating Panginoon. At pinapaalala niya kay Queen Esther, hindi ka napunta sa ganyang posisyon dahil lamang sa walang halaga, kundi sa isang pagkakataon. And in verse 16, ay mababasa po natin yung tugon naman ni Queen Esther. During those times, mga kapatid, ang sino man ay hindi pwedeng lumapit doon sa hari para makipag-usap hanggat hindi siya iniimbitahan sa King's Court. At kapag siya ay pumunta doon ng walang pasabi o walang imbitasyon ng hari, ang verdict po agad ay papatayin. So mayroon pong danger sa gagawin ni Queen Esther. And the rest of the story, mga kapatid, basahin po natin, napakagandang pagkahalintulad sa isang sakripisyo, sa isang pagliligtas. Ang Book of Esther, ang controversy po nito, mga kapatid, ni isang salita sa kabuuan ng kanyang kwento, walang salita sa pangalan ng Diyos ang ginamit. Wala ka makita yung Lord, God, Yahweh. Wala po doon sa istorya na yan, sa kwento na yan.
Kaya marami pong mga scholar, sinabi nila na hindi yan inspired kasi walang salita, wala diyan ang Diyos eh. Wala man lang mention of God. Ang mention lang, si Esther lang, at saka si Mordecai, at saka yung mga nangyari doon sa Persia. Amen? But you know what, mga kapatid? Minsan sa buhay po natin, para bang ang Diyos ay silent. Parang baliwala lang. Alam niyo sa buhay, may pagkakataon sa buhay natin, we never mention God. Pero minsan si Lord, kahit hindi mo siya mini-mention sa buhay mo, hindi mo siya kinikilala, gumagawa siya para sa'yo. And in Israel, mga kapatid, ay isang patunay na hindi naman kailangang nakabalandra ang pangalan ng Diyos para isipin natin na wala o iniwan sila ng Diyos. Sa buhay natin, mga kapatid, may mga pagkakataon na para bang hindi kumikilos, para bang silent ang Panginoon, parang walang kilos ang ating Panginoon. Pero tandaan po natin, laging gumagawa ang ating Panginoon. Amen? So, she resolved, the Bible says, go gather all the Jews to be found in Susa. That is the place where a province in Persia. And hold a fast on my behalf, and do not eat or drink for 3 days, 3 nights, or day. And I and my young women will also fast as you do. Then I will go to the king, though it is against the law. Ano po sabi niya? If I perish, I perish. Mga kapatid, gaano tayo ka-committed sa ating pong pananampalataya? Tingnan po natin una sa lahat, no? Yung sa temang ito makikita natin, surrendered obedience is a risk. Yung pagsunod natin o yung ating pananampalataya, hindi siya basta-bastang pananampalataya because it has a risk. Meron siyang kaakibat na panganib. Makikita natin doon po sa pagtugon ni Queen Esther, merong panganib. Pero ang sabi niya, if I perish, I perish. He is committed to the cause of God. Nalaman niya na ang bayan ng Israel, ang bayan ng Huda o yung Jewish nation ay mawawipe out na kagaya ng kanilang kasamang kingdom. Alam niyo ba yung kingdom ng Israel ay nahati sa dalawa? The north and the south. Yung kingdom of Israel at kingdom of Judah. Sa kingdom of Judah nandoon yung King David. At sila lang yung nanatili. Pero yung kingdom of Israel, yung northern kingdom, nawala na po sila. At hindi na rin sila nakabalik. Ang bumalik sa Jerusalem ay mga Jew. Kaya nga sa panahon ng ating Panginoong Yesus, anong tawag sa mga Israelita? Jew. Sila ay mga Hudyo kasi sila ay mga taga-Huda. Sila yung mga remnant na bumalik. At yung ibang mga Israel ay nag-scatter kung saan-saan. Hanggang makarating sa Europe ang iba. So mga kapatid, nakikita ni Queen Esther yung threat. Kung yung kingdom of Israel ay nabura na, kailangan maligtas, masave itong Judah. Kasi sa Judah, nandoon yung continuation ng plano ng ating Panginoon para sa kaligtasan. Bagmat hindi pa niya naintindihan yun noon. Amen? But it is to save for the salvation of a nation. Siya lang ang pwedeng, sa pagkakataon na yon, siya lang ang nasa posisyon para makipag-usap sa hari para mabago yung verdict. Pero sabi ni Mordecai, kung hindi ka kikibo, iba gagamitin ni Lord. Sabihin mo nga sa katabi mo, kapatid, kung hindi ka kikibo, para mag-share sa iba gagamitin ni Lord. Amen? Amen. Kung hindi ka kumibo ngayon, pero hindi ko alam kung ano mangyayari sa'yo, sabi niya, di ba? Iba ang gagamitin ng Lord. It means to say that you are in a position, in a right position to be used by God for the salvation of many. Amen? Now, tingnan natin. So, paano siya tumugon? Her faith obeys God even when it is costly.
Ang pagsunod sa Diyos, mga kapatid, ay hindi basta-basta. Ito ay may malaking kaakibat na halaga. Kapag ang pananampalataya mo ay walang halaga, kapatid, mag-isip-isip ka ngayon. Anong klaseng commitment meron ka sa cause ng ating Panginoon? Kaya sabi niya, for such a time as this. Not all of God's calling is safe. Hindi naman po lahat ng mga pagkatawag ng Diyos sa atin ay masasabi nating komportable lang. Pag tinawag ka ng Lord, gagaan ang buhay mo. Pag tinawag ka ng Lord, wala ka nang masosolve ang problema mo. Wow, that's good news, di ba? Pero nung nakilala natin ng Panginoon, nasolve ba lahat, nawala na ba problema mo? Di ba? Hindi naman nawala lahat eh. Same pa rin naman, nandun pa rin naman, we struggle. Pero may iba na pangyayari. It is comfort versus calling. It is safety versus sacrifice. Kaya sabi ni Queen Esther, if I perish, I perish. Pray for me. Number 1, paano niya hinarap ang nakaambang kapahamakan sa buhay niya, kapalit ng kaligtasan ng mga Hudyo? Ang sabi po rito ng Biblia, she takes courage. She takes courage. He committed herself. Kaya sabi niya, pero bago niya gawin ito at lumapit siya sa hari, this is the first time sa istorya, bagamat hindi nabasa ang pangalan ng Diyos, first time na makikita natin sa istorya na meron silang ginawa ng paglapit sa Diyos. Amen? Sabi niya, go and gather the people, tell them to fast for me, and I will also, and my maidens will fast in 3 days and 3 nights. Sounds familiar? 3 days and 3 nights? Amen? Hallelujah. So merong hint ang Biblia sa atin, sa istorya na pinapakita. Amen? Hindi lang siya basta nailagay dyan para basahin lang ng kwento ng tao, kundi merong siyang malalim na tinutukoy. And it speaks of the sacrifice of our Lord Jesus Christ. Obedience despite fear. Tandaan po natin, sa ating pong pananampalataya, ang totoong pananampalataya ay hindi binibigyan ng diin ang takot. Mayroong takot, hindi niya sinabing hindi sa takot. Amen? Ang kaba ay natural. Nararanasan lahat ng tao yan. Nandoon ang takot, pero sa kabila ng takot, determinado pa rin siyang sumunod. Ang pananampalataya, mga kapatid, sa ating buhay ay kung minsan ay nakakatakot. Natatakot tayong tawagin ng Panginoon. Naalala ko po yung ibang mga manggagawa. No? Ito, kwentuhang unida po ito. Sabi, ayoko magpa-ordain, pastor. O, bakit naman? Baka ko'y maipatapon sa ibang lugar. O, sino sa atin dito gusto magpa-ordain sa unida? Taas ng kamay. Ayaw na ni Brother Kerwin, baka may patapon. hindi naman tinatapon, ina-assign lang. Di ba? Minsan, di ba may mga ganun, na natatakot tayo, baka kung saan tayo dalhin ng pananampalataya na to. Natatakot tayo, baka saan tayo dalhin ng panawagan na to ng ating Panginoon. Kaya minsan, ang hirap ubusad ng isang Kristiyano dahil sa takot. Pero mga kapatid, ang pananampalataya ay tumatalo sa lahat ng takot. Fear and trembling is natural to our human responses. Pero wag po tayo magpadala ng takot. Amen? Okay, next. Tingnan po natin. May fear, may risk, pero sabi niya, but I am determined to do what the will of God is. If I perish, I perish. Hindi siya nag-isolate, nag-initiate siya ng isang panawagan. Sabihin sa lahat ng mga Hudyo, mag-fasting tayo. Tulungan niyo ako sa panalangin.
Mga kapatid, totoo na may kaba at may takot sa ating pananampalataya, pagtugon doon sa panawagan ng ating Panginoon. Pero mga kapatid, hindi mawawala ang takot sa iyo hanggat hindi mo muna subukang sumunod. Amen? May takot ka ba? May kaba ka ba sa sarili mo ngayon? Pero kung yung takot na yan at kaba na yan, mula sa simula hanggang ngayon ay nandyan pa yan, kapatid, baka simulan mo ng sumunod para malaman mo sa iyong pagsunod, nawawala yung takot. Amen? Number 2, her reliance with God. Sabi niya, pass ye for me. Ipanalangin ninyo ako, ipag-ayunin ninyo ako. In-acknowledge niya yung kapangyarihan ng panalangin. In-acknowledge niya yung kapangyarihan ng pagpapasting, ng pagdudulog sa ating Panginoon. She is so dependent on God. He supplicate. Minsan mga kapatid, ganito tayo. Nananalangin tayo. Ang panalangin para sa atin ay isang emergency tool. Amen? Di ba? Nakita nyo? Break the glass for emergency. Kailan ka nananalangin? Kapag nangangailangan ka na. Nagigipit ka na, tsaka ka lang nananalangin. Di ba? Pero pagka wala namang pamasyado, hindi ka nananalangin. Yan o mga kapatid, minsan, humaharap tayo sa laban, tsaka pa lang tayo nananalangin. Don't you know that the battle, that prayer is not answer to our battles. Ang panalangin hindi sagot sa ating mga battle sa buhay. Hello? Sabi mo sa katabi mo. Ang prayer hindi tugon sa ating battle. Amen? Pag may problema ka, mag-pray ka. Bakit? Pag wala kang problema, hindi ka magpe-pray. Amen? You know, prayer is the battle. Hello? Amen? Prayer is not the answer for your battle, but prayer is the battle. Doon natin hinaharap ang lahat ng ating mga digmaan. Kaya nga sa gabi, pag tayo nagpe-pray, kailan ng amen? Di at least, sa pagtulog mo, dala-dala mo prayer mo. Di ba? Mga kapatid, the reality is, makikita po natin, sabi niya, pray for me 3 days before haharap ako sa hari. Kasi mapanganib eh. Amen? She expressed her dependency on God. Reliance. He depended on God. Pray for me. Fast for me. Amen? Number 3. Obedience. Amen? Obedience. It is a submission to the will of God even though it is, kahit hindi niya alam kung ano ang magiging resulta ng kanyang gagawin. Naalala ko po sa amin, nung ako po unang-unang humakbang sa larangan ng pagmimisyon sa global mission, mga kapatid. At laging na-experience namin, ang alam ko lang sumunod, pero kahit hindi ko alam kung ano ang kasunod. Amen? Minsan sa buhay natin, dumadating tayo sa ganun. But we only need is to obey. And there will be a submission. Sabi niya, obedience is love in action. Hindi sinabi ni Esther, I will think about it. Wow! Di ba? Alam niyo, minsan ganito tayo no? Uy kapatid, pwede ka bang makasama sa discipleship, mag-lead ng ganito, mag-lead ng ganyan? Ano sinasabi natin madalas? Sige, pastor, ipag-pray natin. Wow! Ang ganda, no? Spiritual. Pero karaniwan, kapag sinasabi ng tao, ipag-pray natin, just to end. Para ihinto na lang yung usapan, para tapos na. O sige, pag-pray natin, end of the matter. Hello? Hindi ganun si Esther. Ipag-pray niyo ako. Hindi niya sinabi, ipag-fasting niyo ako. Pag-iisipan ko. Hindi. Ano sinabi niya? I will
I will go. To experience the goodness, the power of God, the faithfulness of God in our lives, we must know how to obey. Amen? Napakahalaga po nun eh. Yung obedience, yung pagsasubmit po natin sa kanyang kalooban. Ano sabi niya? Na-realize niya, naku, kahit kung hindi pala ako gagawa ngayon, baka gagamit din pala ang Diyos ng iba, tapos mapapahamak pa ako. So anong gagawin niya ngayon? He submitted. Di ba? She submitted to the will of God. Sige, gagawin ko. I will go. Amen? I will go. After you pray, sige pastor, ipag-pray niyo ako. Sige pastor, ipag-pray natin. Dapat ang kasunod nun, sige pastor, ipag-pray natin. Gagawin ko po. Amen? Sana ganun ang lahat ng ang sagot natin. Gagawin ko po. Ipag-pray natin, gagawin ko po. Sabihin nga natin lahat mga kapatid, ipag-pray natin, gawin nyo na lang. Ulitin natin. Ipag-pray natin, gagawin ko po. Amen? Hindi pag-iisipan ko po. Hindi. Si Esther, gagawin ko. I will go. And what is the next thing as we obey in submission? It's, we have to dedicate our life. If I perish. Meron hong, sabi ho doon sa pinag-aaralan natin, the cost of being a disciple. Ito maganda. Ipe-preempt ko lang ng konti yung Sabi ng Lord, you have to think twice before you go. Amen? Pag-aralan mo, kailangan alam mo yan. Pero yung mga disciple na nauna, sila Peter, nangingisda. May una na silang encounter sa John chapter 1. Come and see. And they follow Jesus. Nung tinawag sila ng ating Panginoon, nung nangingisda, sabi nila, follow me, and I will make you fishers of men. Ano yung sabi nila? Sabi ng Bible, lalo na kay Mark, sabi niya, and immediately they left their nets. Immediately. Bakit immediate? Because they have been with Christ. Hindi sila disconnected kay Kristo. May relationship na sila kay Jesus. They are already connected with Him. Ang hirap mag-commit, sumunod sa Diyos kapag wala tayong connection, wala tayong relasyon sa Kanyang tunay. It's very hard to follow. Kaya sinabi ng Panginoon, hindi lahat na sumusunod ay hanggang dulo susunod yan. Kasi wala namang connection eh. Kailangan may personal tayong connection sa Panginoon. At kapag may personal kang connection sa Panginoon, hindi mo sasabihin kapag ikaw tinawag ng Panginoon o tinawag kang gawin ng isang bagay, hindi mo sasabihin, sige po, pag-iisipan ko. Mga sagot ng mga taong duwag dahil wala naman talaga silang totoong relasyon sa Panginoon o hindi buo ang kanilang relasyon sa Diyos. Pero ang taong may buong ugnayan at relasyon at meron siyang intimate relationship with God, pag nag-request ang mahal niya, ano sasabihin niya? Kakayanin ko, gagawin ko. Kasi buo ang iyong pananampalataya sa Kanya. Meron pong isang, ano niya sabi? Ang tawag doon? Carry your cross daily. Carry your cross daily. At this moment, we have to be dedicated. Amen? Even to the point na may sacrifice. Dahil ganun talaga. Carry your cross daily. Alam niyo po, meron pong mga missionary in the 19th century, pumunta po sila sa isang lugar. Dala-dala po nila, karaniwan, pag nagpapak na sila ng gamit nila, alam niyo kung anong dala-dala nila? Suitcase, maleta. Itong grupo ng mga missionary, mga kapatid, alam niyo kung ano ang pinaglagyan ng gamit nila? Pinaglagyan nila ng gamit, kabaong. Kabaong. Coffin. Doon nila nilagay lahat ng gamit nila, pumunta doon sila sa isang isla at nagmisyon.
Ano paliwanag nila? Sabi nila, bakit yan ang dala ninyo? Kasi, pag nag-nimisyon kami, hindi namin alam kung babalik pa kaming buhay. At least may dala-dala kaming kabaong. That is commitment. At alam niyo ba mga kapatid, yung kanilang pamasahe o yung ticket na dala-dala nila, one-way ticket. Ibig sabihin, isang ruta lang, hindi nila alam kung babalik pa sila. That is commitment. Amen? At si Queen Esther ay one-way ticket lang ang alam niya. If I perish, I perish. Naalala ko na pumunta kami ng Mindanao, kami buong pamilya. Galing kami dito ng Cavite. Nag-mission kami doon for 2 years. Kasama na-meet namin doon si Manny Pacquiao sa Jensan. Pero nung pumupunta kami doon, mga kapatid, hindi ko na inisip na babalik pa ako rito sa Cavite. Mindanao, napakalayo dulo sa Jensan. Late ko na lang nakita sa mapa na yung Jensan pala nasa pinakadulo na ng Pilipinas kapag nandito ka sa Maynila. Pinakamalayong napuntahan naming pamilya. At hindi ko na inisip, babalik pa kami dito kasi ang alam ko lang, sumunod sa Panginoon. Dala-dala ko lahat, pati yung aming mga alikabok ng aming bahay, dala-dala namin. Baka pati ipis at daga nakasingit doon sa mga gamit namin, hindi ko alam. Baka nadala pa namin doon. Mga kapatid, minsan sa ating pagsunod, there is a sacrifice. May sakripisyo. It's a one-way ticket, but we need to be dedicated. Amen? There is a cost in obedience. Number 4. Surrender. Everybody say surrender. You cannot dedicate our lives to Jesus unless we surrender everything to God. And surrender means resignation. Naalala ko, nung ako po ay tatrabaho pa sa Sony, at habang ako po ay gumagawa ng TV, color TV, technician po ako. Dumating po sa point na yung usok ng lead na ginagamit ko habang nagre-repair ako, umuusok kasi yun yung tingga. Pag umuusok ng ganun, bigla ko may nakikitang mga tao, binabible study ko daw. Tapos may nakikita ko mga bundok. Sabi ko, ano ba to? Nag-hallucinate na yata ako dito. Until such a time, I committed myself to the Lord. And sabi ko, yes, Lord, I will go to the place where you want me to go. I resign. I surrender everything to the Lord. Bata pa ho ako noon. I was 23 years old that time. But the commitment is, if I perish, I perish. Now, look at the sacrifice of our Lord Jesus Christ. Hindi niya lang sinabi, if I perish. Ano sinabi niya? It is finished. Esther said, I perish. But Jesus did perish for us. It's a sacrifice that Jesus Christ finished on His work on the cross. Kung bakit tayo nandito, bakit tayo ligtas, bakit tayo pinagpapala ng Diyos, bakit tayo sumasamba sa Diyos, bakit tayo nagpupuri sa Diyos, bakit hanggang ngayon buhay tayo, masaya tayo, bakit hanggang ngayon naglilingkod tayo sa Kanya. Because He did perish for us. Amen? If we could commit our life to God, like Esther committed herself to the Lord. Nakita ni Esther, hindi pala mahirap sumunod sa Diyos. Hindi pala nakakatakot sumunod sa Diyos. Hindi ka pala mangangamba kapag sumunod ka sa Diyos. Kapag sumunod ka pala sa Diyos, marami maliligtas, marami mapagpapala. Hindi lang ikaw ang pagpapalain, maraming pagpapalain. Amen? Kapag tayo'y sumusunod sa Diyos, hindi lang ikaw ang pagpapalain.
sa'yo maraming pagpapalain ng Panginoon. I-recap po natin. Let us have a cross-kind commitment with God. Sa pag-alaala natin ng Semana Santa na ito, pag-alaala natin ng kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo at kanyang muling pagkabuhay, let us celebrate the victory of Christ on the cross. Let us commit our life to God like the cross. Let us carry that cross. And that cross is not a burden. It is not heavy, but light, the Bible says. Mga kapatid, take courage to say, Lord, I will go. Amen? And as you go, do not depend. Wag mong bilangin ang laman ng bulsa mo. Wag mong kwentahin ang laman ng bulsa mo para bago sumunod kay Lord. Ang bilangin mo, gaano ba kalaki ang pananampalataya o laman ng puso mo sa mga pangako ng Diyos. Amen? Huwag mong tingnan ng bulsa mo, tingnan mo kung anong laman ng puso mo. Then obey God. Amen? Obey God. Sacrifice and surrender. Like Queen Esther. At marami pang mga heroes of faith. At ikaw ay isa sa mga tao na niligtas din ng ating Panginoon for such a time as this. Will you commit your life to Jesus, your life to God, like the cross kind of commitment in following Him? Let us bow down our heads and let us pray to the Lord. Lord, salamat sa umagang ito. Kami ay nagpupuri at nagpapasalamat dahil sa sakripisyo na minsan mong ginawa sa krus ng Kalbaryo, kami ay naligtas. At sa umagang ito, Panginoon, hindi lamang tradisyon o base sa mga nakaraang karanasan, kundi sa bawat araw, kami po ay may mga bagong karanasan sa iyo. Pagpalain mo ang buhay ng bawat isa sa aming pasamantalang pag-iwahiwalay sa lugar na ito. Tataglayin namin, Panginoon, ang tagumpay ni Kristo, ang natapos na gawa ni Jesus. Sa kanyang habag, kami po ay nagkaroon ng buhay at pag-asa. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin, Ama. Ito ang aking panalangin sa iyo, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Muli po, maraming salamat po sa mabiyayang mensahe. Ngayon po, ating pong awitin ng awit ng pagtatalaga, kasabay po ang paglikom ng mga kaloob. Ikaw ba'y nakalapit na kay Jesus? Nalinis
Muli po, isang pinagpalang umaga po ng pagsamba, mga kapatid. Ating pong palakpakan ng Diyos sa katagumpayan po ng gawain natin ngayong umaga. Para po sa ilang pabalita, inaanyahan po tayo na makiisa sa linggo po, April 5, sa Resurrection Sunday ng ating pong distrito. Nagaganapin po sa UCC Biga Silang, sa ganap po na 4:30 po ng umaga. Meron din pong joint fellowship ang mga kabataan, kababaihan at kalalakihan pagkatapos po ng pananambahan. Sa mga hindi naman po makakadalo dun sa ating pong gawain sa UCC Biga, meron po tayong pananambahan dito sa linggo. So, tayo pong lahat ay magsama-sama sa ating pong Resurrection Sunday sa linggo dito po, 8:30 po ng umaga. At ang bawat isa po sa ating pagkatapos ay inaanyayahan pong tumayo. Awitin po natin ang doxolohiya at pangungunahan po tayo ng pangukas na panalangin ng ating pong pastor. Salamat po aming Ama sa natapos na gawa ng aming Panginoong Yesus sa krus ng Kalbaryo. At kami ay nakaranas ng kapatawaran at buhay na walang hanggan. Sa biyaya mo, Panginoon, kami ay nagkaroon ng kaligtasan. Salamat din, O Diyos, dahil kami ay iyong inilagay sa paghahari mo, Panginoon, ng aming buhay. At ngayon kami po, Panginoon, ay nabubuhay sa iyong kaharian lamang. Dalangin ko sa aming pasamantalang paghiwalay kung paano po, O Diyos, kinumit ni Queen Esther ang kanyang buhay sa pagtatalaga para masunod ang iyong kalooban sa kanilang panahon. Ganon din, Panginoon, ang aking dalangin sa bawat isa, taglay namin ng kagaya niya ng pananampalataya, na kami, Panginoon, ay tutugon sa bawat panawagan mo, upang maraming mga tao pa, Panginoon, ang mapagpala at maligtas at siyang makapasok sa iyong kaharian, Panginoon. Salamat po, ito pong aking panalangin, pagsamo sa iyo, Ama, sa pangalan ni Jesus. Mga kapatid, ang pag-ibig ng ating Ama, ang biyaya ng ating Panginoong Kristo, at ang pakikisa ng banal na Espiritu ay sumainyo nawa, ngayon magpakailanpaman. Amen.